Napansin mo ba yung mga lalaki na kahit hindi naman gwapo, hindi rin mayaman pero parang laging may babae sa tabi? Yung tipong simpleng ngiti lang, napapatingin agad yung mga babae. Habang yung iba kahit todo pabango, todo gym, todo effort parang wala lang. Ang tanong, ano bang meron sa mga lalaking yon? Sa video na to, pag-uusapan natin ang treasure klase ng lalaki na kakit-akit sa mga babae. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa aura, diskarte, at kalmado nilang presensya. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging kaakit-akit. Kailangan mo lang matutunang gamitin ang sarili mong enerhiya ng tama. Sa modern dating ngayon, ang daming lalaki ang hirap makakuha ng atensyon ng babae. Kahit mag-message araw-araw, kahit mag-send ng memes, kahit laging present, parang invisible pa rin. Samantalang yung isa-isang hi lang biglang boom, reply agad may emoji pa. Bakit ganon? Kasi karamihan sa mga lalaki ngayon, hinahabol ang babae gamit ang effort, hindi gamit ang enerhiya. Ang totoo, ang attraction ng babae ay hindi sa ginagawa mo, kundi sa nararamdaman niya kapag kasama ka. Hindi siya naa-attract sa text mo. Naa-attract siya sa vibe mo. Kumbaga parang kape yan. May mga kape na sobrang tamis, effort, creamy, may syrup pero nakakaumay. Pero may mga kape na simple lang, black coffee, tahimik, matapang, at yun ang nakaka-addict. Kaya kung isa ka sa mga lalaking parang laging nauubusan ng dahilan kung bakit hindi ka pinapansin ng babae, malamang, ikaw yung laging nag-overcompensate. Yung tipong, baka kulang pa effort ko, baka kailangan ko pang magpakita, baka gusto niya ako kapag mas mabait pa ako. Pero tandaan mo to, ang babae hindi naakit sa lalaki dahil mabait ito. Naakit siya kapag naramdaman niyang malakas ka sa sarili mo. Kaya nga yung mga lalaking sobrang eager, sobrang clingy, sobrang expressive, madalas sila yung nauuwi sa nice guy zone. Hindi dahil masama silang tao, pero dahil hindi nila alam kung paano maging kalmado sa gitna ng emosyon. Ang babae gustong makaramdam ng security, at hindi mo yun makukuha sa paghabol. Makukuha mo yun sa presensyang hindi kailangang maghabol. Ito yung unang klase ng lalaki na kaakit-akit sa mga babae. The combat dominant man. Ito yung tipo ng lalaki na tahimik, pero may bigat ang bawat galaw. Hindi kailangan ng mahabang salita para maramdaman ng babae na iba siya. Halimbawa, nasa isang grupo kayo ng barkada. Habang lahat maingay, may isa lang na nakaupo sa gilid. Chill lang, pero kapag nagsalita, lahat tahimik. Yung mga babae curious. Sino tong tahimik pero parang confident? Yun yung unang klase ng lalaki. May disiplina sa sarili, hindi padalos-dalos at hindi nagpapaapekto agad. Kasi tandaan mo, ang tunay na karisma, hindi kailangan ipagsigawan. Ramdam siya kahit tahimik ka lang. Sa panahon ngayon na lahat gustong magpansin, ang pinakakakit-akit na lalaki ay yung hindi nang hihingi ng pansin. Halimbawa, nasa social media ka, yung typical guy, magko-comment ng ang ganda mo, pa-notice naman o magre-react ng sa bawat post. Pero yung calm but dominant man, tahimik lang, hindi nagko-comment, pero kapag nagkausap sila diretso sa punto, may sense, may conviction. Yung babae, hindi niya alam kung bakit siya naiisip parati itong lalaking to kahit wala naman siyang ginagawa. Bakit? Kasi naramdaman niyang hindi siya hinabol. Pero parang gusto niyang siya ang humabol. Parang tubig sa baso. Pag tahimik, malinaw. Pag sobrang alog, nagiging malabo. Ang kalmadong lalaki, malinaw ang presensya niya. Yung marahas at pabigla-bigla nakakawala ng gana. Ang babae gusto ng lalaking parang dagat. Tahimik sa ibabaw pero malalim sa ilalim. Ang unang sikreto ng pagiging kakit-akit, emotional control. Hindi mo kailangang maging stone cold. Kailangan mo lang matutunang huwag ka agad madala ng emosyon mo. Kasi sa totoo lang, ang babae naaakit hindi sa misteryosong lalaki, kundi sa lalaking kaya niyang hindi mag-react agad sa emosyon niya. Napansin mo ba yung mga lalaking kahit hindi maporma, kahit hindi sosyal, pero may dating na iba? Yung tipong pag pumasok sa kwarto, hindi mo alam kung bakit siya kapansin-pansin, hindi dahil sa suot niya, hindi dahil sa boses niya, kundi dahil sa presensyang nagsasabing, alam ko kung sino ako. Yan ang pangalawang klase ng lalaking kaakit-akit sa mga babae. Ang lalaking alam ang halaga niya. Sa modern dating ngayon, sobrang daming lalaki ang nawawala ang kumpiyansa sa sarili. Bakit?
Kasi nakabase ang self-worth nila sa kung anong sinasabi ng babae sa kanila. Kapag nireplyan sila, masaya. Kapag sin-zoned, bagsak ang mundo. Kapag sinabing, ang sweet mo, biglang sobrang saya. Pero kapag sinabing, pwede ba friends na lang? Parang end of the world. Ang problema, bro, hindi mo pwedeng ibigay sa ibang tao ang karapatan na sukatin ang halaga mo. Kasi kapag ginawa mo yan, ikaw mismo ang nagbigay ng kapangyarihan para masira ang sarili mong confidence. Ang lalaking hindi alam ang halaga niya. Madaling mapaniwala na kulang siya. At yan ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nagiging pleaser. Laging nag-a-adjust, laging nag-aabot, laging umaasa. Pero sa mata ng babae, ang sobrang eager ay kadalasang hindi kaakit-akit. Imagine mo to. May dalawang lalaki. Si Mark laging available. Kahit anong oras, kahit gabi, kahit busy, pag nag-message yung babae, on the way na ako. Palaging yes kahit pagod. Palaging okay lang. Kahit nilalapastangan na ang oras niya. Ang ending, siya rin ang unang napagod. Si Ken naman iba. Hindi siya rude pero may boundaries siya. Kapag busy, sasabihin niya ng direkta, may ginagawa ako ngayon, reply ako mamaya. Hindi niya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang magpa-impress. At sa huli yung babae ang nagtataka. Bakit parang hindi siya tulad ng iba? Dahil alam ni Ken ang halaga niya. Hindi siya nagpapaikot ng mundo sa babae. Dahil alam niyang ang respeto, nagsisimula sa kung paano mo rerespetuhin ang sarili mo. Alam mo kung bakit ang daming lalaki ang napapagod sa pag-ibig. Kasi pinipilit nilang patunayan ang halaga nila sa taong hindi naman nakikita yon. Pero tandaan mo, kung kailangan mo pang ipaglaban ang halaga mo sa kanya, baka hindi ikaw ang mali, baka siya ang bulag. Ang lalaking may tunay na karisma, hindi kailangang ipaliwanag kung bakit siya karapat-dapat. Kita mo na yun sa kilos niya, sa pananalita niya, sa disiplina niya. Ito ang sikreto ng pangalawang klase ng lalaki. Hindi niya hinahanap ang halaga niya sa babae. Ginagawa niyang obvious sa kilos niya. Halimbawa, may babae kang nililigawan pero biglang umiwas. Ang nice guy ay magtataka. Ano bang mali ko? Pero ang lalaking alam ang halaga niya, iisipin lang. Kung ayaw niya, okay lang. Marami pa akong asikasuhin. Simple pero matatag. Kasi ganito yan. Ang babae naakit sa lalaking hindi desperado. Kasi ang confidence mas malakas kaysa abs. Parang bahay yan. Kung hindi mo pa naitayo ang pundasyon mo, huwag mong hayaang ibang tao ang magdesisyon kung gaano ka katibay kapag alam mo ang halaga mo. Hindi ka natitinag kahit anong rejection, ghosting o pa-fall moment pa yan. Ang lalaki na may self-worth ay parang diamond. Hindi kailangang magliwanag para mapansin kasi kahit sa dilim alam mong totoo siya. Sa panahon ng social media, ang lalaking hindi alam ang halaga niya ay parang naka-notification on sa babae. Kahit anong post, andun siya. Kahit anong story, nagre-react agad. Pero yung lalaki na may self-worth? Tahimik, walang pressure. Hindi dahil walang pakialam, kundi dahil hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya. Sa pamamagitan ng likes, yung ganitong lalaki, mas intriguing. Kasi sa panahon ngayon na lahat gustong magpansin, siya yung hindi. At sa mata ng babae, bakit siya hindi katulad ng iba? Boom. Attraction. Sabi ng mga Stoic philosophers, ang kontrolado mong bagay lang ay ang sarili mo. Lahat ng labas doon, huwag mong hayaang guluhin ka. Kapag lalaking alam ang halaga niya, alam niyang hindi niya kontrolado kung mahalin siya o hindi ng babae, pero kontrolado niya kung paano siya manindigan. At yun bro, ang pinaka-sexing form ng confidence. Practical ways to build self-worth. 1. Magkaroon ng mga standards. Hindi mo kailangang tanggapin lahat ng behavior. Kung niloloko ka, lumayo. Simple. 2. Alagaan ang sarili mo. Hindi vanity ang magayos. Self-respect yan. Maligo ka, mag-amoy malinis. Magbasa ng libro, ayusin ang posture mo. Kasi ang itsura ay refleksyon ng disiplina. 3. Huwag kang umasa sa validation. Kung ang saya mo nakadepende sa reply niya, mabubuhay ka sa anxiety. Pero kung nakadepende sa goals mo, mabubuhay ka sa purpose. Magkaroon ng sariling mundo. Huwag mo siyang gawing sentro ng buhay mo. Kasi pag nawala siya, hindi dapat sumama ang mundo mo. Dapat tumakbo pa rin. Ang lalaking hindi alam ang halaga niya ay parang kandila sa hangin. Konting ihip lang ng rejection, patay. Pero ang lalaking alam ang halaga niya ay parang apoy sa loob ng lampara. Hindi basta-basta napapatay kasi may proteksyon. At yung proteksyon na yon ay ang self-respect. Ang babae hindi kailangan ng perpektong lalaki. Ang gusto niya ay yung lalaki na hindi natitinag kahit anong drama. Kasi sa panahon ngayon na puno ng insecurity, ang pinakakaakit-akit ay yung emotionally stable.
Kahit sabihin pa niyang, I want a tall guy, pag na-meet niya yung lalaking confident, may tindig at marunong mag-control ng emosyon, lahat ng standards niya biglang nagbabago. Kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo kailangang ipaglaban ang lugar mo sa buhay ng ibang tao. Ang respeto ng babae hindi hinihingi. Nakukuha mo yon kapag marunong kang maglakad palayo sa mga hindi ka deserve. May lalaki, tawagin natin siyang Adrian, niligawan niya si Mia ng ilang buwan. Mabait siya, maalaga, pero si Mia cold pa rin. Hanggang isang araw nagbago si Adrian. Hindi dahil nagalit siya, kundi dahil napagod siyang maging second option. Nag-focus siya sa trabaho, sa fitness, sa sarili niyang growth. Pagkaraan ng ilang linggo, si Mia ang unang nag-message. Kamusta ka na? Parang iba ka na ngayon ah. At doon niya na-realize, ang tunay na attraction ay nagsisimula kapag hindi mo na hinahanap validation. Napansin mo ba yung mga lalaking hindi naman laging online? Hindi rin sobrang expressive, pero ang daming babae ang naiintriga sa kanila? Yung tipong hindi mo halos makausap kasi laging busy sa ginagawa. Pero kapag nagkausap kayo, grabe, solid ang dating. Yung parang may mundo siya na umiikot kahit wala ka. Yan bro, ang tinatawag na purpose-driven man. Ang lalaking hindi umiikot sa pag-ibig lang. Kasi mas malaki ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang pinakakakit-akit na lalaki ay yung may direksyon sa buhay. Hindi yung may oras lang para sa babae, kundi yung may rason kung bakit siya gumigising araw-araw. Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang nawawala. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil wala silang direksyon. Gising sa umaga, scroll sa social media. Tanghali, nood ng TikTok o YouTube. Gabi, nagtataka kung bakit walang nangyayari sa buhay nila. At sa love life, puro bakit hindi niya ako gusto. O paano ko siya mapapansin. Pero ang tanong, paano ka magiging kaakit-akit kung ni ikaw mismo? Hindi mo alam saan ka papunta. Kasi bro, totoo to. Ang babae hindi naakit sa lalaki dahil may oras siya. Naakit siya sa lalaki dahil may direksyon siya. Laging may lalaking ganito sa bawat barkada. Yung walang plano, walang goal pero laging may love problem. Laging sinasabi, wala naman akong ginagawang masama ah. O, wala kang ang ginagawang masama. Pero wala ka ring ginagawa para umangat. Ang babae, instinctively, naa-attract sa lalaking may mission. Hindi dahil materialistic sila, kundi dahil gusto nilang maramdaman na may seguridad sa piling mo. Kasi kung ikaw mismo hindi mo alam ang direksyon mo, paano mo siya madadala sa safe na relasyon? Ang lalaking walang direksyon ay parang bangka sa dagat. Kahit gaano kaganda, lulubog din kapag walang timon. Ang pangatlong klase ng lalaki na kaakit-akit sa mga babae ay yung may malinaw na purpose sa buhay. Hindi lang basta nag-e-exist, kundi nagmamahal sa ginagawa niya. Ito yung lalaki na kahit walang babae buo. Kasi may ginagawa siyang mas malaki kaysa sa sarili niya. Maaring career, mission, negosyo, pangarap. Pero malinaw sa kanya kung bakit siya gumigising bawat araw. Kasi tandaan mo, ang purpose ay parang apoy. Kapag nag-aalab ka, ramdam ng lahat sa paligid mo. Kasama na siya. May dalawang lalaki ulit. Si Carlo laging may oras. Lagi siyang nandyan kapag kailangan ng babae. Pero sa totoo lang, wala siyang ginagawa sa buhay. Kaya nung una, sweet siya. Pero kalaunan, naging predictable, boring, walang spark. Si Theo, on the other hand, busy. Hindi siya laging available. Minsan late mag-reply. Pero pag nagkausap kayo, may laman ang usapan. May goals, may passion, may pangarap. At sa mata ng babae, iba siya. Hindi dahil sa looks, kundi dahil sa direction. Ang lalaking may purpose, kahit hindi mo kausapin araw-araw, parang gusto mong maging bahagi ng mundo niya. Parang ilaw sa dilim ang lalaking may direksyon. Hindi siya kailangang sumigaw para mapansin. Kumikinang siya kasi alam niya kung saan siya patungo. Samantalang yung lalaking walang layunin parang kandilang naglalakad sa hangin. Nag-aapoy nga pero walang direksyon. Kaya kapag naubos tapos na, ang babae gustong sumama sa ilaw hindi sa usok. Kaya yung lalaking may passion, may pangarap at may disiplina, siya ang nagiging gravitational pull ng attraction. Bro, aminin natin, minsan mas madali maghabol ng babae kaysa maghabol ng pangarap. Kasi mas mabilis ang dopamine kapag nagka-chat siya, pero mas matagal ang fulfillment kapag nagtagumpay ka. Ang tanong, alin ang gusto mong karera? Pansamantalang kilig o pangmatagalang respeto? Ang lalaki na hinahabol ang pangarap, balang araw siya rin ang hahabulin ng babae. Traits ng purpose-driven man. 1. May vision. Alam niya kung saan siya papunta. Hindi siya basta bahala na. May plano, may diskarte, may direksyon. 2. May discipline. Kahit ayaw niya, ginagawa niya. Kasi alam niyang consistency beats motivation. 3. May standard. Hindi lang sa babae,
kundi sa sarili. Hindi siya basta-basta pumapasok sa relasyon para lang may kasama. 4. May boundaries. Marunong siyang magsabi ng hindi kapag hindi na akma sa direksyon niya. 5. May passion. Kapag nagkukwento siya tungkol sa ginagawa niya, nagliliwanag ang mata niya. At yun bro, sobrang kaakit-akit. Si Rico, isang barista. Hindi siya mayaman. Pero mahal niya yung ginagawa niya. Bawat tasa ng kape, siniseryoso. Nakikinig sa customers, nag-i-experiment sa flavors. May babae sa coffee shop na laging nanonood lang sa kanya habang nagtatrabaho. At sa isip ng babae, hindi siya gwapo pero bakit parang gusto kong makilala siya? Simple lang, kasi yung passion niya sa ginagawa nakakahawa. Yun ang magnet ng purpose-driven man, hindi sa panlabas kundi sa energy. Sabi ni Seneca, kung lahat gusto mong pagtuunan mauubos ka, kailangan mo ng focus. Ang lalaking may focus, yun ang nagiging master ng sarili niya. At kapag marunong kang magdisiplina, doon nagsisimula ang tunay na karisma. Ang lalaking walang layunin ay parang bangka na umiikot lang sa dagat. Pagod pero walang destinasyon. Pero ang purpose-driven man, kahit malayo ang biyahe, alam niyang bawat pagod may patutunguhan. At sa totoo lang ay yun ang gusto ng babae. Yung marunong magsakripisyo, may direksyon, may backbone. Hindi lang ito tungkol sa tagumpay o pera. Ito'y tungkol sa enerhiya ng lalaking alam kung bakit siya buhay. Kapag naglalakad ka na may sense of purpose, iba ang tindig mo. Hindi mo kailangang magyabang. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Ramdam ng babae na ibang tong tao na to. Kapag ang lalaki ay alam kung saan siya papunta, ang babae ay kusang gustong sumabay. How to find your purpose. 1. Tanungin mo sarili mo. Kung wala akong takot, ano ang gusto kong gawin? Kasi madalas alam mo na, tinatago mo lang sa takot ng baka hindi ko kaya. 2. Gamitin mo ang oras mo sa growth. Imbes na puro chase, mag-invest sa sarili. Skills, fitness, mindset. Lahat ng yan puhunan mo sa tunay na confidence. 3. Tanggapin mo ang failures. Kasi walang direksyon na tuwid. Pero bawat pagkakamali ay parte ng kwento mo. At yun ang nagiging depth mo bilang lalaki. Minsan ang lalaki hinahanap ang the one, pero nakakalimutan hanapin muna ang why. Kasi kung hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay, kahit sino pa makasama mo, mauubos din. Hindi babae ang magpupuno sa buhay mo, kundi ang dahilan kung bakit ka bumabangon. Narinig mo na siguro yung kasabihang, ang tunay na alpha, hindi maingay. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nun? Kasi sa panahon ngayon, ang daming lalaki ang nag-aakalang alpha kapag may abs, may pera o maraming babae. Pero sa totoo lang, ang tunay na kaakit-akit na lalaki ay yung tahimik lang, pero malakas ang dating. Yung hindi kailangang magsalita ng marami, kasi ang presensya niya palang sapat na. At yan ang pagsasanib ng tatlong klase ng lalaki. The calm but dominant man, the man who knows his worth, and the purpose-driven man. Kapag pinagsama mo yan, hindi ka lang kakit-akit, nagiging unforgettable ka. Pero bakit ang daming lalaki ang hirap maging ganito? Bakit sa halip na magkaroon ng presence, nauuwi sa pagiging try-hard? Bakit kahit anong gawin parang hindi pa rin sila nakikita ng babaeng gusto nila? Simple lang. Kasi marami sa atin ang gusto ng resulta, pero ayaw ng proseso. Gusto nating maging confident, pero ayaw nating harapin yung mga takot natin. Gusto nating magmukhang alpha, pero ayaw nating disiplinahin ang sarili. Gusto nating respetuhin tayo pero tayo mismo. Hindi marunong rumespeto sa sarili. At habang ganyan ang mindset bro, kahit ilang pabango, gym o pick-up line paggamitin mo walang dating. Ang confidence hindi galing sa hitsura, galing yan sa disiplina at direksyon. Maraming lalaki ang na-stuck sa cycle ng validation. Post ng gym selfie, comment ng comment sa mga babae, scroll ng scroll sa social media, naghahanap ng approval. Pero isipin mo to, habang ginugugol mo ang oras mo sa paghahanap ng pansin, may ibang lalaki na tahimik lang, pero nagtatrabaho sa pangarap niya. Habang busy ka sa paghabol ng babae, siya naman hinahabol ng babae. Kasi may ginagawa siyang may halaga. Ang masakit, kapag nakita mo siyang nagtagumpay, saka mo marirealize na ang pinaka-sexy pala sa lalaki ay yung may sense of direction at inner peace. Gituria ang tatlong lakas ng tunay na kaakit-akit na lalaki. 1. Ang kalmadong presensya, hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Ang kalmadong lalaki, hindi natitinag ng emosyon, ng opinion o ng rejection. Tahimik lang siya. Pero alam niyang kontrolado niya ang sarili niya. Ang babae, naaakit sa lalaking hindi siya hinahabol pero alam niyang gusto siya nito. Kasi may tiwala ito sa sarili.
Kalmado ka kasi hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo. Alam mong kung para sa'yo talaga. Tapos ang lakas ng halaga. Kapag alam mo ang halaga mo, hindi ka nagmamadali. Hindi ka nagiging desperate. Hindi mo binababa ang sarili mo para lang may magustuhan ka. Kasi alam mong kahit hindi mo siya makuha, hindi ibig sabihin na kulang ka. Ang ibig sabihin lang, hindi siya para sa'yo. Ang respeto ng iba nagsisimula sa respeto mo sa sarili. At pag nakita ng babae na hindi mo kailangan ng validation, mas lalo kang nagiging kaakit-akit. Kasi ang confidence mo totoo, hindi gawa-gawa. 3. Ang lakas ng layunin. Ang pinakamakapangyarihang lalaking makikilala mo ay yung hindi lang nagmamahal ng babae kundi nagmamahal ng misyon. Yung kahit busy siya, productive siya. Yung kahit may problema, hindi siya umaayaw. Kasi alam niyang bawat araw may dahilan siya para bumangon. Yan ang lalaki na kahit iwan mo hindi mawawala. Kasi hindi mo siya pag-aari. May sarili siyang direksyon. At sa mata ng babae, iba tong lalaki na to, hindi ko siya makontrol. At doon nagsisimula ang tunay na attraction. Gusto mong maging lalaking hindi lang cute sa umpisa, kundi consistent ang dating? Ganito bro. 1. Panatilihin ang kalmado. Huwag agad mag-react. Pag may tension, pag may drama, pag may tampuhan, wala kalma. Dahil pag kalmado ka, ikaw ang kontrolado, hindi ang emosyon mo. 2. Alamin ang halaga mo. Hindi mo kailangang habulin ang validation. Kapag naramdaman mong hindi ka nire-respeto, hindi mo kailangang magpaliwanag. Umalis ka ng tahimik. 3. Magpatuloy sa purpose mo. Gumawa ng bagay na nagpapalaki ng mundo mo. Magbasa, mag-invest, magtayo ng side hustle, mag-ehersisyo, anything na nagpapaangat sa'yo. Kasi kapag lumalaki ang mundo mo, mas lalong gustong maging bahagi ng mundo mo ang iba. Isipin mong ang lalaki ay parang magnet. Kung wala kang laman, mahina ang hatak mo. Pero kapag puno ka ng self-worth, kalma at purpose, kahit wala kang ginagawa, ikaw mismo ang magnet ng attraction. Hindi mo kailangang mangakit. Kasi ikaw mismo ang vibe na gusto nilang maramdaman. Hindi mo kailangang ipakita na malakas ka. Kapag totoo kang malakas, mararamdaman nila yon. Sa dulo ng lahat ng laro sa modern dating, isa lang ang totoo. Ang babae hindi gusto ang lalaking perpekto. Gusto niya yung lalaking totoo. Yung lalaki na hindi takot magkamali pero marunong matuto. Yung marunong magmahal pero hindi nakakalimot magmahal sa sarili. At higit sa lahat, yung lalaking may direksyon kahit mag-isa. Kasi kapag totoo ka, kalmado ka at may dahilan ka, hindi mo kailangang habulin ang babae. Kasi siya na mismo ang lalapit. Isipin mo si Leonard, isang simpleng lalaki. Tahimik lang, pero may disiplina. Nagwo-workout hindi para magpapogi kundi para maging malakas. May trabaho pero nag-aaral pa rin para sa pangarap niya. Hindi siya laging online, pero kapag nagkausap kayo, solid ang usapan. May humor, may wisdom, may respeto. At alam mo kung bakit hindi siya nakakalimutan ng mga babae. Kasi pag wala siya, hindi mo siya basta ma-replace. Dahil yung presence niya, hindi lang katawan at kaluluwa. Practical tips to maintain that energy. 1. Magkaroon ng routine. Gumising sa parehas na oras. Ayusin ang mindset mo bago ang araw magsimula. 2. Mag-invest sa knowledge. Basahin ang mga libro tungkol sa psychology, stoicism, o communication. Kasi pag lumalim ang pag-iisip mo, lalalim din ang dating mo. 3. Huwag kang reactive. Kapag may away o tampuhan, huwag agad mag-reply. Bro, tandaan mo ito. Ang tunay na karisma ay hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang ipakita. Ito ay resulta ng panloob na lakas na hindi mo na kailangang ipaliwanag. Kapag buo ka sa loob, lahat ng nasa labas kusa na lang dumarating. At kapag dumating ang babae, hindi mo na siya kailangang habulin kasi mararamdaman niyang ikaw ang direksyon. Kung may natutunan ka sa video na to, comment mo sa baba. Kalmado lang ako. At kung gusto mong mas maintindihan kung paano gamitin ang mindset na to para siya mismo ang maadik sa'yo, abangan mo sa susunod na video. Paano maging lalaki na hindi makakalimutan kahit matapos ang relasyon? Kaya kung gusto mo pang matutunan kung paano maging magnetic sa tamang paraan, subscribe ka na at i-on mo ang notification bell. Kasi dito ginagawa kitang lalaking may karisma, respeto at may direksyon.